Eto nakakatawa. Ginamit nila si Madriaga. Alam mo namang ginamit nila eh. Ginamit nila si Trillanes para madiin si BP Sara. Pero baliktad po ang sitwasyon. Alam niyo po ba kung sino po ang nilista ni BP Sara na mga testigo niya? Si Trillanes po at saka si Madriaga. Ito po lagi kong sinasabi sa inyo. Bakit po ganun ang strategy ni BP Sara? Di ba? Yung mga sinasabi ni Trillanes at saka ni Madriaga, hindi pabor kay BP Sara? Bakit kukunin niyang witness? Ang tawag po dyan, hostile witness. Alam mo, nagsisinungaling ang tao. Kukunin mong witness para matanong mo siya sa kanyang kasinungalingan. Para mapalabas mo po na nagsisinungaling. Ganyan po yung strategy ng mga taong tapat. Kasi, halimbawa po, di ba, dalawa lang naman yung kilala natin, si Madriaga at si Trillanes. Halimbawa po, totoo yung sinasabi nila. Bakit kukunin ng kampo ni BP Sara yan? Di lalo lang nilang pinahamak yung kanilang sarili. Kaya nila kukunin yan dahil alam nila na nagsisinungaling. Di ba? So mapapalabas nila na nagsisinungaling si Madriaga at saka si Trillanes. At pag napalabas nila na nagsisinungaling si Madriaga at si Trillanes, tapos na boxing. Yung pinaka mabigat nilang, yung mga nag-aakusa direkta kay BP Sara, na si Madriaga na tauhan niya di umano, na maraming pinagdeliberan, na siya ang lahat. Alam niyo si Madriaga, tama yung isang attorney, si Attorney Chico. Sabi ni Attorney Chico, kay Manny Pacquiao daw, meron tinatawag na pambansang epal. Kasi pambansang kamao si Manny Pacquiao eh. Sa lahat po ng laban ni Manny Pacquiao, hindi po siya trainer, hindi po siya manager, hindi po siya advisor. Lagi po siya naroon. Sa lahat ng laban, nasa taas siya na ring. Yun, kilala natin lahat yun eh. Lagi po yan na nagbubunyi. Mas maingay pa po sa mga tunay na Team Pacquiao. Kaya ang tawag sa kanya, pambansang epal. Ngayon, sa sinasabi ni Madriaga na siya halos lahat, daig pa si Bongo eh. Si Bongo po ang special assistant ni Tatay Digong. Di ba? Pero sa kwento ni Madriaga, daig niya pa si Bongo kung makasama, utusan siya ni Tatay Digong, utusan siya ni BP Sara. Lahat ng pamilya Duterte sa kanya umaasa eh. Pero magtataka ka, bakit wala raw video na nakikita si Madriaga kahit saan? Ang picture at video lang, panay sa kampanya na nag-volunteer siya. Di ba? Kaya po, bakit yung iba magtataka, bakit kukunin ni BP Sara si Madriaga at saka si Trillanes? Kasi po, alam po nila na kayang-kaya po nilang butasan, kayang-kaya po nila yung testimonya. Alam nila na hindi naman nila kakilala si Madriaga. Alam ni BP Sara na hindi talaga nila kaano-ano si Madriaga. So, pakukwentuhin po nila yan at mapapalabas po nila. Pag walang kinalaman sa yung tao, palalabasin mo talaga na. Kaya good strategy yun sa parte ni BP Sara. Kasi yung numero uno mong nag-aakusa sa'yo, kukunin mo ng testigo para mapawalang sala ka. Dahil mapapatunayan tatanungin siya ng mga abogado Hindi lang po siya bilang yung cross-examine hindi po. Talagang isasalang siya. 2 beses silang masasalang kasi isasalang sila ng prosecutor. So, si Madriaga at si Trillanes, isasalang, i-cross-examine, tapos isasalang uli ng depensa. Bakit magandang strategy yun? Kasi hindi po natatakot yung depensa na isalang yung mga witness at kinuha nilang witness. Bibihira po yan. Ginagawa lang po yan kung siguradong sigurado sila. Hindi po yan na suntok sa buwan. Hindi po suntok sa buwan yung pagkuha dyan. Siguradong sigurado si BP Sara
na wala siyang kaugnayan kay Madriaga. Si Trillanes naman sa isang banda, siguradong sigurado na hindi po siya anayam, hearsay lang po yung kanyang mga pinagsasabi. Ibig po sabihin ng hearsay, pag hearsay po, non-admissible po yan sa lahat po ng korte. Hindi po tinatanggap yung hearsay. Kaya patutunayan lang po ng kampo ni BP Sara na hearsay lang yung sinasabi ni Trillanes. Wala talaga siya ron. Hindi siya inutusan ni BP Sara na mag-withdraw, kumuha ng pera. Nakuha niyo, wala siyang papel. Narinig niya. Inimbestigahan niya. Hindi naman siya NBI, hindi naman siya pulis, hindi naman siya sundalo. Bakit ka mag-imbestiga? Soko ka ba? Ano ang papel mo sa investigasyon? Ano na lang anak, 5 minutes na lang. Alis na tayo. O yan, kaya po kinuha yan dalawa na yan. Hostile witness. Ang ibig po sabihin, malaki po ang maitutulong nila para magiba mismo. Kasi sila mismo yung pundasyon eh. Imagine niyo yung star witness ninyo laban kay BP Sara. Gagamitin ni BP Sara laban sa inyo. Nakakatakot na kalaban yun. Yung mga abogado ni BP Sara. Tumahimik na ba sila? No? Sila Lorna Kapunan? Si Mami Lorna, tumahimik na ba? Nanahimik na? Hindi mo bro yung na-intimidate pa yung mga tao, di ba? Anyabang kagad. Naglabas kagad ng mga pangil to sila Mami Lorna Kapunan eh. O kaya ako, congratulations. At bukod dyan, tignan nyo akala nyo sila lang. Sila kasi, sila talaga inimbitahan. Pero bukod po dyan, dahil isa po sa mga pinagbatayan, yung investigasyon ng NBI, gagawin din pong witness ni BP Sara yung NBI. Si Matibag. Or kung ayaw ni Matibag, yung mga direktang nag-imbestiga mula po sa NBI. Yung mga paratang di umano ni BP Sara na yung first family kanyang gugurgurin. Sa kanila galing yun eh. Na nag-imbestiga sila eh. So palalabasin nila. Kaya ang ganda ng strategy. Nakita mo, eto po, kaya po lumabas to dahil kinakailangan po dyan yung yung briefing po ng pre-trial, ilalabas nyo na po kung sino yung mga witness ninyo. Ayan po yun. So nilabas na po ngayon ng prosecution, nilabas na rin po ni BP Sara. So kasama po sa tatawagan nila, ombudsman. O kung sino man po yung gusto nilang, gusto ng ombudsman na ipadala. Pati ombudsman. Di ba? Yari kayo dyan kasi yan po yung pinagbatayan eh. Yung mga investigasyon po. Nag-imbestiga po yung ombudsman, nag-imbestiga po yung COA. Pati po yung COA, isasalang ngayon yung COA. Sino man yung mga dumadalo dun sa hearing, isasalang kayo ngayon. Tumistigo kayo, di ba? Parang sinasabi nyo, may anomalya, di ba? Isasalang kayo ngayon, kayo naman ang tatanungin nitong mga abogado ni BP Sara. Kaya, yung mga ginawa ninyo na naakala ninyo, pinagtulungan nyo si BP Sara, pinatawag nyo yung COA, pinatawag nyo yung ombudsman, pinatawag nyo yung NBI, nagtestigo sila. Ngayon po, babalik ta rin po sa inyo. Si BP Sara naman nagpatawag, kampo naman ni BP Sara nagpatawag sa mga testigo ninyo para isalang naman sila at sila naman ang kukwestiyon. Alam ko yan mga question sa COA. May nilibagbang batas si BP Sara. Sinasabi nyo, kino-question nyo yung anomalya. May nilabag ba siyang batas? Pasisimplihin lang po ng kampo ni BP Sara. Dahil alam nyo po, taga-COA po yan si Rowena Guansur. Wala pong nilalabag na batas sa confidential fund
si BP Sara dahil sabi nga ni Rowena Guanzon, once na nag-report, nilagay sa sobre yung report, ibinigay sa COA, yan na yon dokumento. Buti nga, nag-provide pa si BP Sara eh. Nakapag-provide pa po, kaya nila nakilala sila Mary Grace Piatos, etc. O kaya po, baliktad po ang sitwasyon. Sila ngayon ang isasalang ng mga abogado ni BP Sara, Ombudsman, NBI, COA, alinman sa kanilang mga ipapadala. Tsak yan, ipapadala nila yung mga laging naiimbitahan doon. Yung mga taga-COA po, yung mga nagtrabaho po ng mga COA, alam nila na walang nilabag si BP Sara sa mga Mary Grace Piatos. Kaya tayo po, kampante tayo. Kakain po tayo ng popcorn habang po yung mga kalaban natin nagkukumahog. O, yung sa NBI na pinalalabas nila na parang may krimen si BP Sara. Paano mo magagawang krimen yung may kondisyon na pag ako ginurgur? Mga kapatid,